Siguro si Kuya merong ano parang kumikislap ang mata habang ano po yung natatanging karanasan ninyo na parang yung sinabi ko biglang bumalik sa alaala ninyo? Ang karanasan na ano ko, yung nung nakilala ko itong asawa ko. Ay, yun naman, nung nakilala ninyo ang inyong asawa. Saan po ninyo nakilala ang inyong asawa? Nung nasa high school po kami. Oh, high school sweetheart pa. Kita ninyo, may forever. At talagang hindi nyo malimutan. Siguro pati damit niya, kung anong ginagawa niya. Anong kulay ng damit niya nun? Lahat-lahat po hindi ko makakalimutan. Ayun, lahat-lahat ng detalye. Pati ngiti, damit, sitwasyon. Hindi natin malilimutan. To be with the loved one is a wonderful experience na hindi natin malilimutan. Siguro yung mga karanasan na gumraduate, ngayon. Ako po, ang aking karanasan na hindi ko malilimutan, hindi siyempre yung ordination ko. Nang ako po ay ordinahang pare, ay talagang hindi ko malilimutan po yun, ng lalo tigit, nang ang nanay ko'y lumalakad na at talagang umiiyak. At sabi ko, Mami, ang makeup mo masisira. Sabi ng mami ko, anak, hindi mo lang alam kung gaano katindi ang nararamdaman ko ngayon. How hard it is to give up an animal like you. Nako, sabi ko, Diyos ko, at ang nanay ko ay nagdrama pa, inilait pa ako. Pero lahat po tayo merong mga natatanging mga karanasan sa buhay. Siguro, meron akong, may nakita akong mga pamilyar na taong naririto. Ay, Tita Kleng, naalaala mo ba yung una ninyong date ni Tito Gali? Oo naman. Saan kayo nag-date? Saan nga ba? Sa kalyeng biglang liko. Sa Aceras laang namin. Ayun. Anong kulay ng damit ni Tito Gali? Pero yung una na lang nagkita, nauna ta si Kuyang mag-share ay napaghandaan ko na yun ang aking iimikin. Ayun. Pero, Tito Gali, ano yung unang date na memorable sa iyo nung binigay paano ka sinagot ni Tita Kleng? Sa Aceras po. Bumigay na kayo agad ron? Nanood po ng basketball ay umulan. Ay sabi niya, kailan ka mag-boyfriend uli? Ay sabi ko naman ay, baka ngayon. Yun na yun. Wow! Palakpakan po natin yun. Pa-indirect lang. Kasi si Tito Gali, yan ay silent type lang yan. Pahaging lamang ay bumigay na. At yun ay hindi natin malilimutan. And one of the experiences of the disciples na hindi nila malilimot-limutan ay yung umakyat sila sa bundok that changed their lives marvelously. Nabago ang buhay ng mga disipulo. Dahil alam ninyo, yung mga disipulo, 6 days before, sinabi na ng Panginoon, alam ninyo, ako ay mahihirapan. Ako ay magpapasa ng krus. Ako'y mamamatay sa krus. Hindi nila matanggap ng mga disipulo. Sapagat ang mga disipulo'y litong-lito. Mamamatay? Hindi ba siya ang Mesiyas? Hindi ba siya ang makapangyarihang anak ng Diyos? They needed one credible sign so that they believe that Jesus is the Messiah. Binigyan pa nga niya ng kapangyarihan yung mga disipulo na magpagaling, magpalayas ng mga demonyo. Binigyan niya ng tanda ng napakaraming himala. Pagkatapos ngayon, sasabihin ng Panginoon, mamamatay siya. They needed a spiritual shot, a spiritual vaccine, so that their eyes may be open that Jesus is the Messiah. At heto na ngayong araw na ito,
humataw si Lord. Ang kanyang damit ay naging puting-puting-puti at ang kanyang mukha'y nagliliwanag. Ano pat sinabi ni Pedro, Lord, sa kanyang pagkabalisa at sa kanyang pagkatulala, in a shocking mood ay sinabi niya, Lord, dito na lang tayo. Tatayo po tayo ng kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Elias, isa para kay Moises. Dito na lang tayo. Grabe na to. Todo na to. Siguro kung medyo nabarino ang Panginoon, ay nasampiga itong si Pedro. Pero siya'y nililima ng banal na espiritu. Kaya naman, ang nakita nila ay ang pagbabagong anyo ng Panginoon. At ano ang nangyari pagkatapos na magbagong anyo ang Panginoon? Lumakas ang loob ng mga disipulo. They were inspired. At ito rin ay isang inspirasyon sa Panginoon. Sa darating niyang mga paghihirap, the Lord was sustained by this short transfiguration, experience of glory in a very short and limited way. Lumakas ang loob ng mga disipulo at nabago ang kanilang buhay. Mga kapatid, paano po naranasan ng mga disipulo ang pagbabagong anyo? Number 1, nagbagong anyo ang Panginoon saan? Sa bundok. Mountain is the place where you encounter God. Kaya no wonder bakit ba ako'y nakapagpatayo ng simbahan ay dito sa paanan ng bundok Banahaw. Why? Because the mountain is the place where you encounter God. Makikita po natin sa banal na kasulatan, maraming mga bundok na nagpakita ang Panginoon. Saan ibinigay ang 10 utos ng Diyos? Sa bundok ng Sinai. Saan siya namatay? Sa Mount of Golgotha. Saan siya nagbagong anyo? Sa bundok ng Tabor. Siguro ho ay may 10 beses na akong nakarating sa Mount Tabor. Bundok ng Tabor. At napakataas po ng bundok na ito. Noong unang punta ko po roon, nakasakay kami sa taxi na Mercedes, bulok. Yung isang gulong nasa bangina, yung isang gulong nasa kalsada. Talagang sobrang matatakot kayo. Pero pagdating po doon sa kataasan, wow, ang ganda ng bundok ng Tabor. At doon ko talaga naramdaman yung presensya ng Panginoon. Ewan ko kung ano, pagluhod pa lang po naming mga pilgrims, lumuluha na po kami dahil damang-dama namin ang presensya ng Panginoon. Well, the land represents where you encounter man. To transact business, pupunta kayo sa land. Well, the sea represents the place where you encounter the devil. But the mountain, ang bundok, ay bundok ng Diyos. Kaya nga itong Banahaw is a very mystical mountain. Sabi ng mga matatanda ay meron daw tupang ginto dyan sa bundok Banahaw. Kaya kapag merong umakyat noon sa bundok na masama ang tangka, uulan. Kaya lagi daw umuulan sa Lokban dahil nga merong umaakyat na mga masama ang mithiin doon sa bundok Banahaw. So, what is the mountain? Mountain is any place where you encounter God. It can be your home. It can be your office. It can be your community. It could be wherever you are. Yan ang bundok ng Panginoon. Ang bundok ng pagpapanibago. Pangalawa, paano naganap ang pagbabagong anyo ng Panginoon?
sa pamagitan ng panalangin. We can change our life through prayer. Sasabihin niyo, anak mo, wala nang pag-asa yung anak mong magbago. Well, lahat po. The biggest room in the whole world is the room for change. Ang pinakang malaking kwarto sa buong mundo ay ang kwarto ng pagbabago. Pwedeng mabago ang asawa mo. Pwedeng magbago ang iyong mga anak. And how to do it? Ipinakita ng Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Jesus was praying before doing important activities. Kailan tayo dapat magdasal? Sino po ang nagdadasal sa inyo pagkagising sa umaga? Taas ang kamay. Isa lang? Dalawa? Yun ang gusto ko rito sa Pilipinas. Active participation. Pag tinanong mo, talagang hindi marunong sumagot. Ang hindi sumagot, kukunin na ni Lord. Sino yung nagdadasal sa inyo? Marunong magdasal. Taas ang kamay. Ayan, tinan mo. Ang hindi sumagot, kukunin na ni Lord. Ayan, gagalitin pa, gagalitin. Lagi na lang ganito, lagi na lang ganito. Walang active participation. Lawit na ang dila at labas na yung mata. Nakaganon pa rin ang mga tao. Paano gayon? Mga kapatid, sino po ang nagdadasal sa inyo bago kumain? Ayan, meron. Sino ang nagdadasal? Kayo, hindi kayo nagdadasal. Kayo? Hindi kayo marunong magdasal. Hindi kayo, o tamad lang kayong magtaas ng kamay. Sino po sa inyo? Ulitin ko, ha? Sino po ang nagdadasal bago kumain? Taas ang kamay. Ay, Diyos ko, ang tatamad ninyo. My God! Kailangan ulitin ko pa ang aking katanungan. Sino po ang nagdadasal bago tumulog? Palagay ko naman ay marami-rami yan. Sino ang nagdadasal bago mamatay? Yun. Abay, kailangan, di ba hindi mo alam kung kailan ka mamamatay? Abay, di siyempre araw-araw. We must pray when you are sad, when you are glad, when you are suffering, when you are wounded. Pray at all times. Because prayer can change our life. Prayer can strengthen our faith sa mga panahong tayo nalilito, sa mga panahong tayo nanghihina, sa panahong tayo naghihirapan. Tayo ay laging manalangin. Naalala ko po tuloy ang isang kwento ng isang pare na na-assign sa isang lugar na hindi Tagalog. Sabihin natin somewhere in the Visayas. Yung pare, hindi masyadong marunong magsalita ng kanilang dialect. Naringgan niya yung mga bata. Tarigi. Yung palang tarigi sa kanilang lugar, ang ibig sabihin yung ginagawa ng mag-asawa. Alam na po ninyo. Yung ginagawa ng mag-asawa na nagbubunga ng anak. Yun po. So, sabi nung pare, ano yung tarigi? Natakot yung mga bata. Imbis na sabihin, sabi nung mga bata, Father, yung tarigi po ay panalangin. Imbis na sex, ay sinabi nung mga bata, panalangin pala. Bukas na bukas din. Kaya, sa kanyang sermon, mga kabatid, pagkagising sa umaga, magtarigi. Bago kumain, magtarigi. Pagkakain, magtarigi. Habang nasa bahay, magtarigi. Habang nagpapahinga, magtarigi. Sabi nung isa, Father, mamamatay na po kami niyan. At sabi ng pare, bago mamatay, magtarigi. Mga kabatid, huwag nating kalimutan po na patuloy na manalangin. Because in prayer, miracle can happen.
Alam po ba nyo, yung sequel ng aking teleserye na ako'y nadukutan, na wala akong cellphone, na wala akong credit card, na wala akong pera, na wala ang aking IDs, ATM, credit card, napabalik na po lahat. Wala pang 2 linggo. Amen? At yung passport po, sa ang pinakang express ay 15 to 21 days. In 3 days po, natanggap ko po yung aking passport. At ako po'y nagpa-schedule ng US visa. Alam niyo kung kailan po ako nabigyan ng schedule? January 23, 2024 ang aking interview. Ganun na ang haba ng pila. Tumawag na po ako sa lahat ng mga santo at ginamit ko na po ang lahat ng aking koneksyon. At sa awa ng Diyos, sa kada dasal ko, bukas po, interview ko na sa US Embassy. Walang imposible. Walang imposible sa Panginoon. Nadagdagan pa nga ako ng ID. Yung una kong ID, alam niyo yung una kong ID? Orthopedic disability. Kaya napilay siguro ako. Ayan. Tapos, hindi na ako nagdadrive. Nagkameron pa ako ng driver's license. Yun ang bunga ng panalangin. Na kapag tayo nanalangin ng time team, ipagkakaloob ng Panginoon. And prayer can change our life. Amen? Mga kapatid, ano po ba ang mensahe ng pagbabagong anyo? 3 po. Una po, ang pagbabagong anyo ng Panginoon ay isang malaking patotoo na siya'y anak ng Diyos. This is the proof, the clearest proof that Jesus is the Son of God. At ano po ang mga tanda? A very celestial atmosphere. Ulap, symbolizing God's presence. The voice of the Father. Ito ang aking anak na pinakamamahal. Pakinggan ninyo siya. And then the presence of the prophet Elijah and the presence of Moses, the lawgiver. At ito po, kompleto na the law and the prophets. At ang boses ng Ama na nangibabaw ay pagpapatunay lamang na siya'y anak ng Diyos. At parang doon sa pagbabagong anyo ay naging siyang kamukha ng Ama. Alam niyo, kapag kamukha natin ng isang tao, malapit tayo. Sino po sa inyo? Ito gusto ko ng active participation dito. Sino po ang kamukha ng inyong tatay? Taas ang kamay. Wala! Wala kamukha ng tatay! Ito, yan. Di mahal na mahal kayo ng tatay nyo. Opo. Yan. Kamukha ng tatay. Tingin nga uli. Patingin. Taas ang kamay. Kamukha ng tatay. Okay. Walang 2. Kamukha ng nanay. Ay, saan kayo kamukha? Kamukha ng kapitbahay. Allah. Alam nyo, kapag kamukha ka ng tatay mo, mahal ka na mahal ng tatay mo. Kapag kamukha ka ng nanay mo, mahal ka ng nanay mo. Talagang paborito. Pero pag kamukha ka ng kapitbahay ninyo, galit sa iyo lahat. Sabagat may naganap na himala sa bahay ninyo. Mga kapatid, sa mga mag-asawa, tingnan po ninyo, sino mga mag-asawang narito magkakatabi? Ayan, tingnan nyo ang mga mag-asawa, nagkakamukha na yan. Ayan, ayun pa, sino pa rito mag-asawa? Ayan, pareho na rin ang amoy, kita nyo? Ganyan yung mag-asawa. Sa tindi ng pagsasama nila, there is an invisible transmission of grace
na sila ay masasabing magkamukha, pareho na ng lakad, pareho na ng ugali, pareho na ng amoy. Kaya huwag kang magtataka, ate, kung bakit yung sinabi ng nanay mo, sinabi rin ng tatay mo. Pag sinabi sa iyong hindi ka papayagan, hindi ka talaga papayagan dahil pareho na sila ng mentalidad. Kaya kapag yung asawa mo ay nagiging kamukha na ninyo, mahal na mahal ka. Tita Kleng, tingnan mo yung Tito Gali. Yan, pareho na kayo, magkamukha na kayo. Pareho kayong apat ang mata. Ayan, nagmamahalan. Kapag ang asawa mo'y kamukha mo na mahal ka niya. Pero kapag ang asawa mo, titingnan mong mabuti ito ha, nagiging ang kamukha ng katulong ninyo, ay matakot na kayo. Sapagkat may nagaganap na kababalaghan sa tahanan ninyo. Kaya magandang katotohanan na nagbago nga niyo ang Panginoon, nag-isang kamukha ng Ama. Kaya nga siya ay masasabi nating the transfiguration is the clearest proof that Jesus is the Son of God. Pangalawa, ang pagbabagong anyo ng Panginoon ay isang inspirasyon sa ating lahat. It is a pledge of future glory. Bakit po? Sapagkat yung paghihirap pala'y pansamantala lang. Makakaranas pala tayo ng liwanag, ng muling pagkabuhay. At ito ang nangyari sa Panginoon, mangyayari sa mga disipulo, mangyayari sa ating lahat. Kaya may katapat yung problema mo. May katapat ang iyong mga karamdaman. May katapat na biyaya ang lahat ng mga pagsubok na nararanasan mo. Sapagkat ito ay patikim lang ng tagumpay na mararanasan sa muling pagkabuhay. Pangatlo, ang pagbabagong anyo ng Panginoon ay isang paanyaya sa atin na tayo rin ay magbagong buhay. Marami na pong nabago sa atin. Nabago na po siguro ang ating buhok na dati itim, ngayon medyo pumuputi. Nabawasan na, dati ay punong-puno, ngayon ay siyagi na lang, sa gilid na lang tinutubuan. Yung iba naman ay naging taga-saipan, say panot, o kaya naman naging ng mga Arabo. Pero tatay, yung buhok na yan ay simbolismo ng katalinuhan sa baybawi. Dahil kapag kayo ay, sabi nga, na nagsunog ng kilay, pati ulo'y nadamay. Yun. Kaya matalino po ang mga nawawalan ng buhok. Si Kuya, matalino rin yan. Ayan. At saka, hindi na nila kailangang bumili ng suklay. Hindi mapapagod ang suklay. Marami nang nabago sa buhay natin, starting from waistline. Ako po na isang araw, tinitingnan ko ang aking mga larawan. Sabi ko ba, nung una pala talaga akong BTS ang dating. At ako pala tall and lanky. Dati pala ako ay sexy. Ngayon ay siksik, liglig, puro bilbil. At marami na nga pong nabago sa buhay natin, pero napakahalaga po na hindi lang natin baguhin yung panlabas. Nung isang araw po, sinabihan ako nung kaeskwela ko na, bakit ganyan ang buhok mo? Na yung nakabangs daw ako, tapos naka-highlights. Sabi, bakit? Parang baklang-bakla ka sa buhok mo. Sabi ko, Diyos ko naman, pati ba naman, nakatulog lang ako sa parlor, pagising ko ganito na. Kaya ibinalik ko na po yung ganitong buhok dahil maraming nagwewelga at nagiging BTS na nga. Alam niyo, hindi masyadong mahalaga yung panlabas. Ang mahalaga ay yung kalooban. Ang mahalaga yung pagmamahal sa ating puso. Ang mahalaga yung handa kang tumulong sa kapwa. Ang mahalaga ay yung kahandaan mo na ikaw ay maging available sa kapwa mo. Hindi lang natin linisin ang mukha. Hindi lang natin baguhin ang ating buhok. Hindi lang natin baguhin ang sabihin natin ang ating kutis.
At pepersahin natin ng Chinchansu, Laina at Lysol. Pepersahin natin ng lahat ng mga powder o lahat ng ilalagay sa mukha natin. Mas mahalagang maghugas po tayo ng ating mga puso. Ang pagbabago ngayon ng Panginoon ay isang panyaya sa ating lahat. Na sana sa dami ng minsang naranasan natin, sana nga nabago na ang ating puso, nabago na ang ating isip, nabago na ang ating kalooban, nabago na ang ating buhay. Huwag po tayong magsawa kung dumating man tayo sa maraming mga pagsubok, because there will be no glory without the cross. No Easter Sunday if there is no Good Friday. No transfiguration if there is no sufferings. Ang paghihirap, bahagi ng buhay natin. Pero ang paghihirap, problema, tungtungan ng tagumpay. Kung gusto nating magtagumpay, kung gusto nating makaranas ng kalalwalhatian, yakapin natin ang krus ni Kristo. Yakapin natin ang paghihirap sapagat ito ang daan ng tagumpay. And as I end my homily, let me quote Nancy Wood sa kanyang sinabi, "Do not be afraid to embrace the arms of sufferings. Do not be concerned with the thorns of solitude. Why worry if you miss something? Learn to endure isolation with only stars for a friend. Learn to be at home with yourself with no hand to hold. Happiness comes from understanding unity. Love arrives at the footprints of fear. Beauty arises from the ashes of despair. Wisdom completes the circle of your dreams. Learn the lesson from the battle. No glory without the cross. No Easter Sunday if there is no Good Friday. No transfiguration if there is no suffering. Paghihirap, daan ng kaluwalhatian. Problema, bagyo sa buhay, magdadala sa atin sa tunay na kahulugan ng ating buhay. Sana po, patuloy tayo na magsikap, na magbago ang puso, isip, kalooban at ang ating buhay. Amen and amen.